Para sa akin, yung mga taong kayang i-validate ang kanilang nararamdaman sa social media o kaya sa personal, ay malalakas na tao. Kaya guys, ang tatapang nyo. Kapag may pinagdadaanan ka tapos patuloy kang lumalaban, anong ibig sabihin doon? Malakas ka. Sino nga ba dapat ang may control? Ikaw o ang social media? Gina! Yan! Ayos na ba yan? Okay na to? Hi guys! Kumusta? Ako si Valerie Cortez. Ako naman si Yanika Roman. At kami ang Health Mythbusters. At ako naman si Casey, Ako naman si Bianca. ang miyembro ng Spider Sensei Your Safety Web. Ano nga ba ang Health Mythbusters? Ito ay para sa pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa kalusugan at pagbibigay linaw sa mga maling impormasyon. Ano nga ba ang layunin natin? Una, nais nating palawakin ang kalaman ng lahat tungkol sa maling impormasyon o maling paniniwala tungkol sa kalusugan. Gusto rin nating hikayatin na ang bawat tagapagkinig na suriin ang mga nakukuhang impormasyon at tiyakin na ito ay mula sa mapagkakatiwalaang pinagmulan. Higit sa lahat, nais nating bumuo ng isang komunidad ng mga taong may alam tungkol sa mga tamang impormasyon tungkol sa kalusugan at kayang magbahagi. Habang ang Spider Sensei naman, ano nga ba ang Spider Sensei? Gaya ni Spider-Man na may kakayahan siyang makaramdam ng mga panganib, ganito din ang digital awareness. Dapat alam natin kung kailan tayo sumusobra at kailangan nating huminto, lalo na kung nakakaapektuhan ito sa kalusugang pangkaisipan. Ang salitang sensei naman ay nangangahulugang guro o tagapagturo sa paraang makakatulong sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Layunin din ng Spider Sensei na mapalawak ang kaalaman natin tungkol sa digital awareness. Gusto nating turuan ng bawat isa kung paano gumamit ng responsable sa paggamit ng mga social media. Dapat nating bantayan ang ating mga nakagawian, lalo na sa mga pagtatakda ng mga oras, pagsasaliksik ng mga impormasyon, hanggang sa pagkilala kung kailan tayo dapat magpahinga. Mahalaga rin ang pagbuo ng ligtas na espasyo sa internet kung saan maaaring may pahayag ng isang taong kanilang damdamin nang hindi natatakot na ilabas ito o mahusgahan. O, may nangamusta naman ba sa inyo? Oo nga no, pero kung iisipin mo parang wala pa eh. Pero kung sasagutin ko ang iyong tanong, okay naman ako eh. Kasi lagi lang naman akong nasa bahay at eskwela at madalas pag nasa bahay ako, ang ginagawa ko lang naman TikTok, Facebook, ikaw ba? Eto, timbahay lang, linis-linis, walis-walis. Ako nakaka-relate ako kay Bianca. Kasi pagka uwi ko ng bahay, minsan nagre-review ako, or minsan naman humihiga lang, tapos nakakatulog na. Pero tapos after nun, mag-scroll na ako sa Facebook hanggang sa wala na. Andun na ako sa nakakonsume na yung time ko sa social media. Tinatamad na. Ako, parehas lang. Bahay, eskwela, kauwi ko ng bahay, hihiga ako, magpapahinga, syempre, at manonood ng TikTok. Pero imbes na mawala yung stress, lalo pang nadadagdagan. Kasi makikita mo yung mga tao na ang daming mga negatibong komento sa social media. May mga tao na nagbabahagi ng saloobin, pero imbes na suportahan sila, lalo pa silang binabadikos. Totoo, maganda na naging plataforma ang social media para dun sa mga taong nahihirapan magbukas ng kanilang nararamdaman sa personal. Pero, madami ngayon na minamasama ang social media dahil ang dami nga nagsasabi ng mga negatibo. Kaya mahalaga rin yung rumespeto tayo sa mga tao. Kasi minsan yung iba, naglalabas sila ng sama ng loob sa social media. Kaya hindi natin masisisi or mahuhusgahan kung ano yung tunay na nararamdaman talaga ng mga tao. Tama, may kanya-kanya kasi tayong nararamdaman, kaya kailangan matuto tayong rumispeto at lahat ng ito ay valid. Kaya dapat maging maingat tayo sa mga sinasabi natin sa social media, ha? Kayo, ha? Tandaan niyo yan. Kasi ang social media, para siyang isang espada na may dalawang patalim sa dulo. May positibo at may negatibo. Yung mga tao sa social media, hindi natin alam kung paano sila makiramdam sa mga bagay-bagay. Kaya dapat maging maingat tayo palagi. Maraming nagsasabi na kapag daw may pinagdadaanan ka o kapag may sakit ka sa pag-iisip, mahina ka daw. Pero hindi totoo yan, ha. Tandaan nyo yan, hindi totoo yan. Para sa akin, kabaliktaran eh. Kapag may pinagdadaanan ka tapos patuloy kang lumalaban, anong ibig sabihin doon? Malakas ka. Tama. Sabi nga ng guro natin, ang
anxiety at ang stress ay isang medical na kondisyon na nangangailangan ng tamang lunas. Gaya rin siya ng ibang sakit like yung mga diabetes. Ang sakit sa pag-iisip ay bahagi ng kalusugan, pero iba lang yung talaga yung paggamot nito. Dahil ang pag-iisip natin yung apektado, mas nagkakaroon ng stigma dahil dito. Sa social media nga, ang dami nagsasabi na nasa isip mo lang yan, Yeah. o kaya kulang ka lang sa dasal. Pero hindi yun ganun kasimple. Alam mo, Totoo may yun. nagsasabi pa nga na gawa-gawa lang daw to para sa atensyon. Kakaiba na talaga yung panahon ngayon, no? Noon parang hindi naman masyadong pinag-uusapan ang kalusugang pangkaisipan. Pero ngayon, nagiging bukas na ang ating lipunan para dito. Para mapalawak pa natin ang ating mga kaalaman tungkol sa mga pangkalusugang pangkaisipan, lagi tayong makinig sa mga aktibidades ng Guidance Counselor ng UA at ng Guidance and Admission Office tungkol sa mga psychoeducational ng mga sessions na ginagawa nila. Pwede rin tayong sumughuni sa ating mga counselors pag may mga nararamdaman tayo sa sarili. Para sa akin, yung mga taong kayang i-validate ang kanilang nararamdaman sa social media o kaya sa personal, ay malalakas na tao. Kaya guys, ang tatapang nyo. Nagiging kahinaan ng to kapag hindi ka nakapag-cope ng maayos. Dapat ikaw yung may control sa sitwasyon, hindi yung sitwasyon ang may control sa'yo. Kaya, sino nga ba ang may control? Ikaw o ang social media? May mga sessions din ang UA Guidance and Admission Office. Pero maaari ka rin makinig sa payo ng Spider Sensei na nagtuturo ng tamang paggamit ng social media. At pwede rin kayong lumapit o makinig sa mga Health Mythbusters kung may mga impormasyon na hindi kayo sigurado kung tama o totoo.